Mismong si Pangulong Aquino na nagsabi medyo bigo ang kanyang emisaryo na si dating Senador Mar Rojas sa misyon nitong para pag-ayusin ang Pilipinas sa Taiwan. Pero si Mar Rojas, iba ang paniwala. Para sa update, may live report si Royces Nagit-Sibal mula sa Malacanang. Royces. Erwin, kung nitong Lunes si VP Binay ang dumayo dito sa Malacanang, ngayon naman si dating Senador Mar Rojas ang nagpa-press con sa Malacanang Press Corps matapos ang mahigit na 2 oras na pakikipagpulong niya kay Pinoy para nga i-report ang naging misyon niya sa Taiwan. Git ni Rojas, mission accomplished pa namang maituturing ang kanyang pagpunta sa Taiwan dahil nasunod naman daw ang lahat ng iniutos ni Pinoy sa kanya. Kasama na nga dito ang pag-e-explain sa Taiwanese officials tungkol sa deportation ng 14 Taiwanese nationals sa Taiwan. At syempre, pinaka-importante rin daw ang titiyak ng welfare ng mga OFWs natin doon at ang hindi pagsusori sa kabila ng demand ng Taiwan. Git ni Rojas, humingi tayo ng pangunawa pero hindi pa umanhin. In-explain lang daw ni Rojas kung bakit hindi tayo basta-basta pwedeng maghingi ng sorry nga dito sa Taiwanese officials dahil sabi nga ni Rojas, meron pang investigasyon na isinasagawa ang DOJ sa legal process na nangyari sa deportation. Aminado naman si Rojas na medyo nagkaroon nga ng pangiinsultong nangyari habang nakikipag-meeting siya sa mga opisyal ng Taiwan dahil sa 11 hours nga daw na meeting ay naging very frank at emotional itong mga Taiwanese officials sa kanya dahil nga halata raw na malalim nga ang sugat na nabigay ng Pilipinas dito nga sa deportation na ito. At nakwento rin ni Rojas, Erwin, na sa ilang oras o sa 11 oras na meeting, hindi siya pinakain ng dinner ng mga Taiwanese officials. Bukod dyan ay puro tsaa at chips nga lang daw ang ibinigay sa kanya. Pero sabi naman ni Rojas, naging receptive naman ang Taiwan sa pag-explain ng Pilipinas na maaari pa rin naman daw maging magkaibigan ng dalawang bansa at tiniyak din daw ng Pilipinas na ang mutual legal assistance sa transnational crimes at pati na rin ang closer economic ties ng dalawang bansa. At bukod dyan, sabi ni Rojas, ang importante, open pa naman daw ang line of communication ng Taiwan at ng Pilipinas. Sabi ni Rojas, nang nagre-report nga siya kay Pinoy kanina sa loob nga ng palasyo, medyo napalakas nga raw Erwin ang paghit-hit ni Pinoy sa kanyang sigarilyo sa ilang mga naikukwento nga nitong ni Rojas. Pero naitanong din kay Rojas kung ano nga ba ang masasabi niya sa pagkukumpara sa kanila ni VP Binay na naging matagumpay naman ang misyon sa China. Narito ang kanyang naging pahayag. Para sa akin naman is kahit anong hakbang para makatulong sa Pilipino ay wini-welcome natin, di ba? Hindi naman ito paligsahan ng kung ano una para ipakita. Erwin, bagamat nag-aalala rin daw si Pinoy sa magiging kalagayan nga ng ating mga OFW sa Taiwan, sinabi naman ni Pangulong Aquino nang ma-interview natin siya kaninang umaga na hindi naman ito nati-threaten nga dito sa freeze hiring na banta ng Taipei sa ating mga 90,000 na OFWs doon. Sabi ni Pinoy, kung hindi man mabigyan ng trabaho dito sa ating bansa ang mga Pinoy na ito na mapapauwi kung sakasakali nga na magalit ng tuluyan ng Taiwan, meron pa naman daw ibang mga bansa na handang tumanggap ng mga Pinoy at inatasan na nga raw ni Pinoy ang DOLE at POEA para ihanda ang mga retraining para sa ating mga kababayan at tutulungan din daw sa deployment ang mga ito. Narito naman ang pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino. There are other territories, for instance, that have signified a desire to hire our OFWs. Gusto yung talumpating naisagawa, hindi mo ba isasabi dapat? Erwin, sa kabila nga ng pagmamatigas ng Taiwan at pati ng Pilipinas na tungkol nga dito sa issue ng apology na ito, umaasa pa rin naman daw si Pangulong Noynoy Aquino na sa bandang huli ay maaayos pa rin naman ang problemang ito at marerestore yung pagkakaibigan ng Taiwan at ng Pilipinas. Erwin. Okay, maraming salamat sa iyo, Royces Nagit-Sibal. Bukas pa ibababa ng Hong Kong Court ang hatol sa drug trafficking case ni Ilocos Sur Congressman Ronald Singson. Pero ngayon pa lang mukhang nabuhayan na ng loob ang kongresista. Mula Hong Kong, ikwento mo Joey Francisco.
Kahit wala pang tiyak na kaparusahan ng Hong Kong Court kay Ilocos Sur Congressman Ronald Singson, masayang lumabas sa pagdinig si Singson kanina. Kinatigan kasi ni Judge Joseph Piao ang depensa ng mga abogado ni Singson na ang nakuha sa kanyang droga sa airport ay hindi pambenta rito, kundi para lamang sa kanyang pansariling bisyo. It makes me feel a lot better, of course, because now that takes out the connotation of trafficking. It was very hard for me to admit or plead guilty to trafficking, but because of the technicality, I had to, and that was proven today. And I'm very happy about it. Sa huling araw ng pagdinig sa kaso, naging agresibo ang abogado ni Singson para masigurong hindi maging mabigat ang parusang ipapataw sa kongresista. Ang mga naging depensa ng kampo ni Singson, ang magandang record umano ng kongresista bago sa maaresto sa Hong Kong, ang pag-enroll niya sa rehab para magbago at ang nakaambang pagpapatalsik sa kanya sa Kongreso. Dahil dyan, malakas ang kutob ng kampo ni Singson, kundi absuelto, deportation o hindi kaya mas mababang sentensya ang ipapataw sa kanya. Pero naniniwala ang prosekusyon na makukulong pa rin si Singson, yun nga lang baka hindi na ito kasing tagal na mga naunang naulat. Less than 2 years, I don't know. That's what he suggests. That's what he suggests. I'm not in a position to say anything. As you know, the court said that the prosecution counsel has limited role to play in sentencing. All right? Okay. Thank you. Bye-bye. Lumating dito sa Hong Kong kanina si Governor Chavit Singson para magpakita ng suporta sa anak. Present din ang kanyang ina at lahat ng mga kapatid niya na ngayon nag-aalaga din sa kanyang anak na si Samantha. Nasa tabi rin ni Ronald ang kanyang girlfriend na si Lovie Poe na hindi mapakali sa buong hearing na natatakot daw siya para kay Ronald. Bukas ng hapon, ibababa ni Judge Xiao ang kanyang hatol. Personally, this battle of mine, personal battle of mine, will be going on for the rest of my life. Nagulat mula sa Hong Kong, Joby Francisco, News 5. Nagbitiw na sa pwesto si Commission on Audit Chairman Reynaldo Villar. Kinumpirma mismo ng Malacanang na ipinadala ni Villar ang kanyang resignation letter kahapon. Epektibo ang pag-alis ni Villar sa pwesto kapag na-appoint na ang kanyang kapalit. Ayon sa sulat ni Villar, masakit at walang basihan daw ang mga naging aligasyon sa kanya at sa COA. Hindi niya ikinatuwa lalo na ang mga paratang na kumakapit siya sa kapangyarihan. Tinanggap naman ng palasyo ang pagbibitiw ni Villar at pinasalamatan ang kanyang desisyon na aalis kapag nahanapan na siya ng kapalit. At yan ang 45 minuto na maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na.